Kapag may malalim tayong problema, kapag sobrang hirap na ng ating mga pagsubok, minsan naiisip natin na katapusan na ng ating buhay. O kung hindi naman, iniisip natin na tapusin na ang ating buhay dahil sa sobrang lungkot. But whenever you find yourself thinking that our problem is the end of our life, whenever you find yourself desiring to end your life, please remember this, my dear friends, that painful endings can be new beginnings. New beginnings can be disguised sometimes through our painful endings. Tandaan niyo po yan, kung man may mahirap at mabigat kang pinagdadaanan ngayon. Nagkahiwalay man kayo ng asawa mo, nalugi ka man sa business mo, na-deny ka na naman sa visa mo, nalaman mo may cancer ka, bumagsak ka man sa board exam, namatayan ka ng minamahal mo, mga kapatid, may mabuting balita pa rin. Para sa mga nabibigo, para sa mga nalulungkot, para sa mga nawawalan ng pag-asa. Tandaan nyo, ang bagong umpisa ay nakatago sa masakit at mahirap na katapusan. Painful endings can become beautiful beginnings. Yan po ang ating narinig sa ating nabasang ebanghelyo. Nalaman ni Jesus na pinaslang ang kanyang pinsan, si San Juan Bautista. Kahit na masakit ito para sa ating Panginoon, dahil itong propeta, siyang naghanda ng daan, siyang nag-umpisa para sa misyon ni Jesus. Oo, natapos man ang pagbibinyag ni San Juan, pero nag-umpisa na ang pagbibinyag ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng apoy at ng banal na Espiritu. Natapos man ang pagpapahayag ni Juan, pero nag-umpisa ang pangangaral ng ating Panginoong Jesucristo tungkol sa kaharian. Natapos man ang paggigising ni San Juan sa kalooban ng mga Hudyo, dito nag-umpisa ang ating Panginoon, pinapagaling niya ang mga may sakit sa lahat ng kanilang mga karamdaman. Minsan, kailangan may magtapos para lang merong mag-umpisa. At ang mabuting balita, hindi hahayaan ng Diyos na matapos ang kwento ng tao sa lungkot, sa sakit, sa hirap, at sa kabiguan. God will always continue the story until it reaches its happy ending. Believe that. Kaya nga po, kung babasahin nyo pa ang mga ibang kwento sa Biblia, makikita nyo si Joseph the Dreamer nakulong. Pero bandang huli, nung nakalaya siya, naging kanang kamay pa siya ng hari ng Pharaoh. Matatandaan nyo, si Job, nasa kanya ng lahat, nawala din ang lahat. Pero dahil sa kanyang katapatan sa Diyos, nung binalik ng Diyos yung mga nawala sa kanya, doble-doble pa. Sobra-sobra pa. Si Jesus, alam natin, pinatay sa krus. Pagkatapos ng 3 araw, siya'y nabuhay muli. Mga kapatid, ang mga pagtatapos ay isang binhi o buto para tumubo at mamunga ang tagumpay mo. Kaya nga, kung ikaw ay nasasaktan, magpatuloy ka lang. Kung nalulungkot ka, magpasalamat ka. Kung nahihirapan ka, umasa ka. At kung malapit ka ng sumuko, manalig ka muli sa Diyos. Don't focus on the end, but please
begin again. Don't focus on your pain, but focus on your progress. Hindi ko po alam kung kilala nyo si J.K. Rowling, o hindi ko alam kung narinig nyo na yung libro niya, ang Harry Potter. Baka kung hindi man nyo nabasa, baka nakita nyo na rin o napanood itong istorya tungkol sa isang batang lalaki na wizard pala, isang magician. Noong 1997, dito po unang sumikat ang kwento ni Harry Potter na sinulat ni J.K. Rowling. At magsimula po noon hanggang ngayon, ang kinita na daw ng author na ito ay $7 billion. Imagine that. Napakayaman niya. Sikat na sikat. Pero maaaring hindi nyo alam ang kwento ni J.K. Rowling. Nung daw sinulat niya ang kwento ni Harry Potter, kabe-break lang nila ng kanyang asawa. At sa sobrang lungkot, nakita daw niya ang kanyang sarili na nandun sa isang coffee shop at doon niya inumpisa na sinulat ang kwento ni Harry Potter sa mga tissue lang. Tingnan niyo po yun, mga kapatid. Doon sa pinakamahirap, pinakamasakit na panahon ng buhay nitong manunulat, doon siya nag-umpisa. At dito nagsimula ang kanyang tagumpay. Kaya nga, mga kapatid, huwag mong papatayin ang sarili mo sa lungkot. Oo, hayaan mong sarili mo na magluksa, na umiyak sa mga bagay na nasira at nawala. Sa mga bagay na nasira at nawala. Pero, sana naman, piliin mo pa rin maging masaya pagkatapos mong umiyak. Nagpasalamat ka at umasa ka dahil pagkatapos ng anuman pagkasira ng iyong pagkatao, ay meron pa rin naman pagpapalakas at pagbubuo galing sa Diyos. Ganyan talaga ang buhay, balanse. Ang kasabihan nga, ang buhay ng tao ay gulong. Umiikot lang. Minsan ikaw ay nasa baba, minsan ikaw ay aakyat din. May katapusan, may umpisa. May lungkot, may saya. May kabiguhan, meron din tagumpay. Basta't tandaan mo, kapatid, kung man nakikita mong iyong sarili na nahulog sa isang malalim na hukay sa iyong buhay, sige, umiyak ka na ng umiyak. Ubusin mo na ang iyong luha. Pero pagkatapos, kung nasaan ka man nahulog, kung saan ka man nadapa, diyan mo itayo ang pundasyon ng iyong mga pangarap at ng panaginip ng Diyos para sa iyo. Kapatid, kaya mong mag-umpisa muli. Bakit? Kasi palagi nating kasama ang Diyos sa ating paglalakbay. Naniniwala tayo, si Jesus, ang ating Panginoon, ang magbibigay sa atin ng panibagong lakas, panibagong buhay, panibagong tuwa. Amen.